dati alam natin malakas ang mga Duterte na parang ang kanilang pagtugon ay pagsuporta doon sa mga kandidato ng partido ng Pangulo o yung mga kaalyado ng Pangulo. Kung lumakas po yung mga kaalyado ng Vice Presidente, dito rin sa survey, makikita po natin yung ilan din po sa opisyales ng gobyerno. Nandyan po si Senate President Cheese Escudero, maging si House Speaker Martin Romualdez. Tama po ba? Explain nyo sa amin, nagkaroon po ng pagbaba sa trust at approval ratings po nila. So with that, Ayan po, ito po, isang parte po lamang ng bidyong ito kung saan isa-isang hinimay-himay at pinaliwanag ng isang nag-create ng survey na ito ng trust rating at approval rating. Kaya dito po ay isa-isang hinimay-himay nila DJ Chacha at Ted Filon upang makapanayam. At dito po ipapaliwanag kung bakit ba, kung ano at paano. At paano na bumaba ang rating ng isang pangulong na wala ng pag-asa. Malamang tatlong taon pa bago bunuin at may recover kung ano ba ang pwedeng gawin sa natitirang 3 taon. Dahil ang kapatid po niya ay kumalas na rin sa kanya. At yung mga alyansa ng Pangulo ay mga senator candidate ay meron na rin kumalas para sa kanya. Ito ba ay dahilan para bumaba ang syempre, ito ba ang naging dahilan kung bakit kumalas ang mga kaalyansa o mga candidate ng senador ng Alyansang Makabayan, di ba? Kaya dito po sa video ito ay welcome po muna sa aking channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Kaya dito po, umpisa po natin ang video ito. Go ahead, Chap. yes po, dito naman po kay VP Sara, Sir Ronald, nakapagtala po siya from 52% last February, naging 59% ngayong March, and yung trust ratings naman po niya from 53% to 61%. Tapos tinitignan ko po dito, pinakamalaking pagtaas ng approval rating po niya sa Metro Manila, tama po ba ito? At maging sa Mindanao. Ano po ang pangunahing dahilan din? Pero para sa akin ay matagal nang malakas yan sa NCR. Bukod sa Mindanao, sa ibang mga lugar, di ba? Kumbaga'y kilalang-kilala na siya. At ibigit sa lahat, nung ipanalo niya ang kanyang pagka-vice-presidente ay mas mahigit pa ang number niya kaysa kay Pangulong BBM. Mga Marcos Jr. na yan. Kaya tuloy po natin. Ang pagtaas naman ng trust at approval ratings po ng Vice Presidente. Yung pagtaas niya sa NCR, parang nag-warm up ulit sa kanila ang NCR, no? Medyo malaki naman yung support niya sa NCR to begin with, DJ Chacha. Nung nakarang eleksyon, namuna si VP Sara sa NCR, no? Yes, Oo, di ba? Malaki ang kanyang lamang sa iba pang mga kandidato kasama. Hindi lang sa ibang kandidato. Malaki ang lamang niya sa resulta ng boto kay PBBM. Yan po ang malinaw. ng dating Vice Presidente Leni Robredo. Bumaba itong kanyang pagtitiwala noong Pebrero dahil na rin siguro doon sa impeachment case. Pero maaaring ito tumaas. Ay, hindi ho yan sa talagang yung nangyari naman kasi panay atake sa kanya. Pamumulitika po ang nangyayari. Imbis na yung mga tao ay magtiwala sa kanilang dalawa dahil yun talaga ang inaasahan ng mga tao. Unit team sila, di ba? Dalawa silang magka-tandem. Na nangyari, hinahanapan sila ngayon ng tao na ano ba ang nagawa na? Kung ano na yung mga natapos nila. Kung ano na yung mga... Ang hirap kasi, ang gobyerno ay nag-create ng Quadcom. Nakakapagtaka. Biglang nag-create ng Quadcom. Di ba? Si VP Sara, trabaho lang talaga ng trabaho. Kumbaga, kahit atakihin nila ng atakihin, hindi bumaba ang rating ni VP Sara, di ba? Inataka ng Quadcom, di ba? Inataka yan. Yung governance ng committee ng good governance ng committee ng ng Kongreso. Inatake yan, di ba? Ang daming mga resource person pa na pinatawag. Bukod sa resource person ng galing sa DepEd, pinakulong pa, pinakontempt, di ba? Yun ang nangyari. Ngayon, napanood yun ng mga tao. Kaya televised pa sa buong mundo, pinapanood pa ng mga OFW.
Yan po ang ginawa nila pero ang rating at tiwala ng tao ay hindi masyadong bumaba o bumaba ng konti. Pero hindi po bumaba na kasing baba ng Pangulo ngayon. Yan po ang totoo. Maaaring ang sabi nga ng iba dahil sa simpatiya doon sa kanilang projection na inaapi ang kanyang pamilya at Maaari, nakadagdag yun. Nakadagdag. di umano'y kinidnap at hindi inaresto ang kanyang ama, no? Ang isa pang tumaas ay yung sa Visayas, no? Alam naman natin na medyo Alam mo naman natin dahilan kung bakit pinaaresto si si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, kasi ang lakas ng hatak ni Pangulong Roa Duterte pagdating sa mga campaign na halimbawa na lang sa Hong Kong, di ba? Ang lakas ng hatak niya. Yun ang talagang nakikita ko na talagang gusto nilang pagtiryahin si Pangulong Duterte. Bakit nila ililihim na pumasok dito ang mga taga sa ICC? Di ba? Bakit nila talagang binigay ang mga dokumento? Na sa hearing yan, na bulgar yan. Moon pa, bakit? Anong nangyari? Di ba? Bakit nila nililihim? Dahil nga, gusto nilang makaalis si Pangulong Duterte para hindi sagabal sa pagdating sa mga pangangampanya. Ang lakas ng hatak niya. kalakasan na sila sa Visayas to begin with. Nanatiling mayorya ang kanyang approval at trust doon nung Pebrero Diba? at Oo. umakyat ng Lakas halos talaga, na lagpas malakas. ng 15 puntos ang pagtitiwala at approval doon. So, parang nanumbalik lang yung suporta. Maaring doon sa mga lugar na yan ay meron na talagang taga-suporta niya at medyo na-activate na lang nitong mga pangyayari, kaganapan bago ginawa yung survey. Oo, dito rin sa survey na ginawa po ni Kasi ito, kung babalikan natin yung dati, may mga butas ang impeachment eh. Impeachment, article of impeachment complaint. May mga butas. 4 ang pinasa nila eh. Nilaktawan nila yung 3. Diba? Natatandaan po natin yun. Isa pa yun sa mga kung bakit may mga hindi bumaba ang rating ng ating vice presidente. Dahil nga pinupolitika at tinitira na talaga siya. Kumbaga pinapabagsak na ang pamilya Duterte. Yun ang maraming alam ng mga tao. Kaya hindi bumaba ang rating niya noon pa. Hindi masyadong bumaba. Bumaba man, konting-konti lang. Hindi kagaya ngayon sa 3, talagang ang laki ng ibinaba nila. kanina yung sinasabi ni Sir Ted, kung naaapektuhan na po ba yung endorsement ng Pangulo dun sa mga senador. Ngayon, sa makikita natin dito, kung tumaas si Sara sa approval at trust ratings, ito pong mga kaalyado naman yung mga senador, nakita rin natin yung pagtaas po nila sa mga survey. So, Malamang. makikita po ba natin dito na kumbaga yung talagang aksyon ay hati? Kung tataas si VP Sara, kasabay po nun yung mga ine-endorso din po niyang senador? Hindi ko masabi kung yung kaninang ini-endorso, no? Kasi bago nung ginawa yung survey ay hindi pa laganap, no? Yung pag-endorso ni Sara Duterte ng ilang mga kandidato. Pero dapat pag-endorse ng Vice President, lagi na kasama yung 10. Kung may badagdag man, nabalita natin na si Camille Villar at si Amy Marcos na naitaas ang kamay ni VP Sara, di ba? Pero dapat sa pangangampanya, ituloy niya kung ano yung ginagawa ng kanyang ama. Sinusuportahan niya yung 10 na PDP laban. Kasama dyan si Pastor Kibuloy. Ang alam ko lang, DJ Chacha, ay merong talagang slate ang PDP at meron sa mga guest candidate. At nakita namin sa survey na ito noong Marso na sa Mindanao at Central Visayas ay malaki ang inakyat ng mga kandidato nitong PDP at yung kanilang mga guest candidate. Sa Region 11 nga, yung Davao, yung unang 10, yung nangunguna na 10 sa Region 11 ay lahat ay PDP at guest candidate ng PDP. So sa Makatwid ay parang nagkaroon ng pagkakahati, no? May mga lugar na dati-dati alam natin malakas ang mga Duterte na parang ang kanilang pagtugon ay pagsuporta doon sa mga kandidato ng partido ng Pangulo o yung mga kaalyado ng Pangulo. Kung Oo. Alam niyo ba kung bakit yung mga nag-traitor sa kanila? Yun yung sinasabi niya. Yung mga iba ay kaalyado dati. Ngayon hindi na kaalyado dahil trinador nga sila.
Yun yun. Bakas po yung mga kaalyado ng Vice Presidente. Dito rin sa survey, makikita po natin yung ilan din po sa opisyales ng gobyerno. Nandyan po si Senate President Cheese Escudero, maging si House Speaker Martin Romualdez. Tama po ba? Explain nyo sa amin, nagkaroon po ng pagbaba sa trust at approval ratings po nila. So with that, makikita po ba natin yung dissatisfaction as a whole ng mga Pilipino sa gobyerno ng Marcos administration? Yeah, basically, pag tingnan natin, kasi kaalyado naman ng administrasyon ang karamihan sa Senado at ang karamihan sa mababang pakapulungan. Oo, Pag yan tingnan po. natin na mababa ang approval at trust rating ng namumuno sa Senado, namumuno ng mababang kapulungan, ang ibig sabihin nito sa pangkalahatan ng pambansang administrasyon ay hindi nasisiyahan ang karamihan. Oh, kasi kung bakit, alam nyo kung bakit hindi nasiyahan ang mga tao kay Chis Escudero dahil sa pagharang niya na pinakawalan niya ng pinakontempt ng committee ni Senador Amy Marcos. Tapos sinarang niya. Pinakawalan niya. Yun, hindi patas. Kumbaga, hindi sumunod si Chis Escudero sa rules ng Senado. Dapat pakakawalan niya yung na resource person na nagsisinungaling sa hearing. Papatawag niya. Dapat magbobotohan sila. Pagbobotohan nila, pag-uusapan nila yan. Hindi yung siya lang ang kusa. Siya lang mag-isa, babiyahe. Ibabiyahe niya papuntang pakakawalan yung isang resource person. Dapat nag-usap-usap sila. May pagbobotohan pa nga dapat yan. Yan ang rules ng Senado. Ng mga Pilipino. At dito po, sa kaso po ni Speaker Romualdez at Senate President Escudero, na kung mapapansin po natin, di ko alam, lalo na po si Speaker Romualdez, di masyadong visible sa media, di siya talaga masyado nagsasalita. Isa pa yan. Gaano kalaki po yung epekto Oo, di ba? Hindi mo makikita sa kumbaga hindi visible ang Speaker of the House. Ano ho bang nag-visible diyan? Yung mga tao niya, yung mga tumatahol-tahol na mga tao niya diyan sa Congress. Yun yung mga nagtatrabaho talaga. Lalo na sa Quadcom, Tricom, mga tao niya. Oh, yun yung mga yun yung mga na-exposure Yun ang sagana sa exposure. Pero siya hindi siya hindi siya visible at hindi siya sagana sa exposure. Kasi pinapagana niya yung mga tao niya. nung, halimbawa, visibility naman at messaging sa ratings nila? Or wala pong masyadong epekto talaga yon? Ang malaking factor ay yung nangyaring pag-aresto dito po sa dating Pangulong Duterte. Malaking factor talaga yung Malaki, visibility. malaki. Yung kung paano nagre-resonate yung message o yung mga balita tungkol sa particular na opisyal. Naging trending yan sa social media, sa lahat ng mga OFW, kung paano umiyak ng mga OFW, di ba? Maraming umiyak dyan. Trending yan. Kaya yan yung talagang talagang ikinababa niya. Maraming tao ang hindi na nagtiwala sa kanya. Karaniwan naman, DJ Chacha, yung speaker ng mababang kapulungan o yung kapulungan ng mga kinatawan, ay kadalasan mababa ang approval yan eh. Kasi yung kinatawan na yan ay kinatawan lamang ng isang distrito. So, ibig sabihin, hindi pambansa ang kanyang constituency. Oo. Kung kaya Oo nga. Dati nga, hindi ko naman kilala yan. Kilala ko na si Inday Sara Duterte, si Pangulong PBB. Yan yung mga kilala namin dati sa Senado. Tapos yan pala, kumandidato pala yan. Hindi nga namin kilala yan. hindi siya talaga kakilala ng karamihan, no? Ang kakaiba lang rito ay mas malaki ang disapproval at distrust kay House Speaker Martin Romualdez. Kay Senate President Chis Escudero, parang lumipat mas marami ang undecided, no? Bagamat bumaba ang kanyang approval at trust rating. Tama. Maaring pinananagot rin sila sa mga kaganapan dahil may ang kalaman ng Oo, karamihan yun. ay kalyado Diba? sila ng Yung ehekutibo. iskandalo sa GAA. Di ba, dun siya, kilala na rin siya dyan. Pinananagutan sila ng Court of Supreme, Korte. Yan. Dun pumutok sa GAA. Kaya kilala na siya. At bahagi ng pambansang administrasyon. Oo. So, another thing, yung pong common denominator po ni PBBM, ni Senate President Cheese Escudero, tsaka ni SP Romualdez, sa pagbaba po pare-pareho ng rating silang tatlo, kasama din po ba dito collective failure? Dahil nga, ang gustong tugunan ng mga tao, inflation, sabay nangyari, yung pag-aresto sa dating Pangulo? May ano po ba yon? May factor? Humihiling na nga ang mga tao Yung mga bilihin.
Din sinasabing kahirapan ng tao. Ano ba ang pinangtapal lang nila? Pinagtatapal nila yung AKAP, AIX, tapos yung mga ayuda na yan. Pero yung totoong issue ng Pilipinas, hindi nila na-resolve. Yun dapat ang hinihiling ng mga tao nun. Umaaray na yung mga tao. Dumadaing na tungkol sa bigas na mahal na bigas at masyadong mahal na mga bilihin. Sumingit pa tong kuryente, di ba? Masyadong mahal. Oh, tapos isiningit pa nila yan. Di lalo na nagkandaletse-letse. Lalo na nagkandaletse-letse yung utak ng mga tao. Ano bang mangyayari? Po ba yun? Yeah, basically, yun yung factor dyan. Kumbaga, meron kang sinasabi ng mamamayan, ito yung mga problema namin. Gusto Oo, namin yan. mabilisan, Yung mga problema bigyan ng namin. pansin ng pamahalaan. Pero siguro karamihan sa kanila nakikita, imbis na tugunan ito, ang nangyayari, nagkakaroon ng iduaan sa politika. Ang pinananagot nila dito ay yung mga taong sa tingin nila ay may katungkulang tugunan. Hindi. Talagang pinananagot nila, hindi. Gusto lang nilang pabagsakin ang mga Duterte. Dahil malakas nga ang Duterte, di ba? Pamumulitika talaga ang ginagawa. Gusto nila silang manguna sa survey. At syempre, pagdating sa eleksyon, sila dapat ang manalo. Yun. Gusto nilang pabagsakin muna yung malakas. Si Kibuloy, di ba? Malaki impluensya ni Kibuloy, di ba? Yan yung talagang nagpanalo kay PBBM no. Oh. Tapos ngayon kumakalaban na, di ba? O anong ginawa nila? Para mapilayan yung mga Duterte, lahat ng mga nakapaligid sa mga Duterte, talagang inisa-isa na nila. Pinapakulong pa. Si Kibuloy, pinakulong pa nila. Solusyonan yung mga problema. Hindi masolusyonan yung problema. Mga focus sa mga usaping pampolitika na hindi naman talaga ganun ka-importante o kahalaga para sa mga karamihan ng mamamayan. Hindi na importante kasi yung ginawa nila eh. Pamumulitika lang ang ginagawa nila. Ang gusto ng mga tao, ma-resolve talaga ang problema ng issue. Oo. Professor, ito ho naman ay ay kumbaga ano lamang na kaisipan lamang dahil if you recall nung una po nagkaroon din ng survey sa inyo ba yon na sinasabi na mas maraming Pilipino ang pabor na magkaroon ng impeachment laban kay VP Sara? Para sa akin, hindi. Hindi na. Talagang maraming ayaw na ma-impeach si Sara. Pag pinagsama mo ba naman ang Iglesia ni Cristo, pagsama mo ang KOJC, di ba marami na yun? Ang dami noon na ayaw na talagang ma-impeach ang pangalawang pangulo. Kung yung sabagay, sinungaling naman talaga. Kunyari lang na ayaw niya ipa-impeach si VP Sara, pero tinuloy pa rin. Grabe, no? Hindi sa amin yun, Ted. Okay, opo. Pero alam ko meron ganung Ay, hindi na totoo yung fake news talaga yon. Yung sa kabilang survey. Mali yun. Hindi totoo yun. resulta sa ibang survey. Opo. Oo, Doon po ibang sinasabi survey. nga sa Yung resulta sa ibang survey, hindi totoo yun. Ayan o, pinasabi na. pag-aaral din na dahil doon sa nalantad ng mga sinasabing umano ay hindi tamang paggasta sa kanya pong confidential fund ay gusto ng mas maraming Pilipino na magkaroon dito ng paglalantad sa katotohanan. Mag-iba kaya ang takbo nitong pag-aaral na ito kung nasimulan na yung impeachment ni VP Sara at nalantad itong sinasabi ng mga questionabling disbursement sa kanya confidential fund? Malabo pong mag-umpisa dahil inihain na po yan sa korte na may butas ang pagpapasa nila ng impeachment eh. Wala sa due process ang ginawa nila eh. Doon pa lang sablay sila, di ba? Paano matutuloy niya? Pwede, matuloy ngayon yan sa pagkatapos ng eleksyon. Pero questionable. Ewan ko lang kung kailan pa maanuhan ng Korte Suprema yan. Kasi may inihain may petition si Vice President Inday Sara dyan sa impeachment na yan. Kasi gawa na ng mali ang due process at may butas. Definitely, Ted. Siguro bilang isang political scientist, masasabi ko, ang isang nangyari nito nakaraang buwan ay parang na-relieve si Sara Duterte doon sa mga aligasyon laban sa kanya. Dahilan sa hindi nagsimula yung impeachment trial, na antala yung impeachment trial, magsisimula pa lamang to sa
June 2, no, kung daw nagkakamali. Ngayon, depende sa impeachment trial, depende sa bigat ng ebidensyang ilalabas sa impeachment trial. Kung ang ebidensya na ito ay talaga nagpapatunay na dapat ay panugutin si VP Sara, maaaring maka-impluensya ito. Magiging laki. Yan po. Para hindi po natin masasabi, pero importante, iboto po natin ang Duterte, ang 10 ini-endorse ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po 10 sa taas na isa-isa pong nagsisilabasan. Kaya ito po, napakinggan po natin ang buong interview at payag. Interview ni Manong Ted Filon at DJ Chacha. Kaya hanggang dito na lamang po, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.